tip para safe yung pag-alis natin at babalik din tayo ng buo yung bahay natin, di ba? Makakausap po natin ang Chief ng Public Information Service and spokesperson din po ng Bureau of Fire Protection, si Fire Superintendent Anthony Arroyo. Sir, magandang umaga po, Kat at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Yes, Sir Robert at Ma'am Kat. Opo. Isang makabuluhan, taimtim at ligtas na mahal na araw sa lahat. Ayan. Unahin ko na lang po, Fire Superintendent, unang-una sa panig po ng Bureau of Fire Protection, ano po ang tungkulin at gampanin ninyo at yung mga programs na ikinasa po ninyo ngayon pong Holy Week? Yes, maraming salamat, Sir Robert, no, sa pagbutingitangan ng mahal na araw. Ang inyong BFP po ay kaisa ng bawat Kristiyano sa panahon ng malalim na panalangin, no, habang tayo ay nagdinilang-nilang at nagbabalik loob na nanatiling tapat ang inyong BFP sa kaligtasan. So pangunahing layunin namin ang inyong mga tahanan ay manatiling ligtas sa anumang panganib o sakuna sa gitna ng debosyon, no. So paalala muli mula sa inyong BFP na huwag umalis ng bahay na meron pang naiwang na mga nakasaksak na mga electrical appliance. O di kaya mas mainam kung i-turn off yung main switch, no, para mas safe po at mapahinga rin natin yung ating refrigerator. Ito ay kung wala namang masisira sa ating mga laman ng refrigerator, no? So yun yung panahon din na pwedeng i-defrost natin. Paano naman, sir, kung sabi, hindi, maraming stock hindi ko pwedeng Nag-hoard kasi tataas yung presyo sabi, baka tumaas kaya pupunuin ko na, baka after Holy Week, mas mahal. So nagpinuno ng isda, pinuno ng karne, ng gulay. Safe pa rin po ba nila na iwanan ito ng naka-open, naggumagana, sir? Sa ating mga naitalang mga insidente ng sunog, very isolated naman po ang case ng mga nasusunog dahil sa dahilan ay refrigerator, no? Kasi nakadesenyo talaga yan ay 24/7. Continuous. At safe naman po yan. Pero, ganun pa man, iwan sa mga kapitbahay na pinagkakatiwalaan ang inyong bahay kung wala talagang maiwan sa loob ng bahay, no? So, yung mga pinagkakatiwalaan nating kapitbahay, kahit paano ay pahintulutan kung inyong talagang trusted ay may access, no, sa loob ng bahay. Just in case lang po na magkaroon ng hindi kanais-nais doon sa inyong tahanan. So, iwanan ninyo po sa inyong mga pinagkakatiwalaang kapitbahay po. Sir Anthony, paano naman yung mga LPG? Dapat po Ayan. ba binabaklas yun mula doon sa stove? Oo Tinatanggal nga, ba yung parang parang tube? May ganun yun, di ba? Hose pala, hindi tube. Yung host niya na nagko-connect. Opo. Dapat po ba, mas safe po ba kung iiwan yun? Kasi baka mamaya magtatanggal, kagaya ko, hindi naman ako marunong. Ano ho ba dapat gawin, sir, sa LPG para masigurong hindi yun mag-iinit o kaya naman may leak? Ano ho ba yung mga dapat i-check, sir? Yes, Ma'am Kat, no, tama po at i-turn off natin yung bulb, no, at kung maayos naman ang lalagyanan ng nasabing LPG ay ipanatili lang doon, no. Ang ibig sabihin niyan, hindi siya naka-expose sa init at properly ventilated. Yan naman talaga dapat ang lalagyanan ko or talagang tamang lugar ng LPG, no. So, i-turn off lang yung main valve para safe tayo sa anumang pwede ring maging reaction or maging resulta ng nasabing naiwang mga LPG. So, hindi naman basta-basta yan nag-react kung sa tamang lugar po ang lalagyanan. Hindi na kailangan, sir, hugutin yung mga hose-hose. Mas delikado ho yun, no? I-turn off lang po yung pinaka-main valve po. So, yun lang po ang advice natin. Kung diroscas naman or yung tip-on, so pwede niyong itanggalin, no? Pero turning off the valve, no, ay isang safety device naman yan kasi may disenyo rin talaga ang LPG natin na safety device niya rin. Pag naka-off yung valve ay safe na po yan. Sir, kapag ba Holy Week, ano yung mga nagiging common na sanhi ng sunog sa mga bahay, lalo na po yung mga naiiwanan po na walang tao? Yun pa rin po, pangunahin pa rin po ang mga sunog dahil sa
mga dikuryenteng kagamitan, Mm. no, dahil naka-turn on or electrically energized pa rin yung mga electrical wiring natin, maliban doon yung mga electrical appliance natin na ginagamit natin pang painit or pampalamig ay naiwang nakasaksak. Naka-energize pa rin kasi yan eh. At alam niyo na, yung mga kahit yung mga gadgets natin na naiwan nakasaksak pa, Ayan. naging ugali na kasi natin yung charger ay halos hindi na ina-unplug or Opo, hindi na opo. tinatanggal sa outlet, no, palagi na lang nakasaksak, tapos charge lang ng charge or other mga gadgets. So ugaliin talaga na i-unplug po. Kaya yung bili natin kanina, kung talagang hanggat maaari i-turn off yung main switch, pero kung hindi, dahil nga may laman yung ating mga halimbawa yung refrigerator, ay siguraduhin po na ka-unplug lahat ng mga gadgets natin, electrical appliance natin, at yun din, yung ating mga LPG ay nakasara. Other sources of ignition kasi ang binabantayan natin dyan. No? Kasi ang pangunahing dahilan ng sunog sa ngayon, ang natala natin dahil sa open flame. So wag na wag rin mag-iwan ng halimbawa mga kandila sa altar. Nako, yan. No? Oo. Make sure ay i-turn off talaga yan. Kahit nasa tamang lalagyanan pa yan, ay ipatay nyo talaga yung mga kandila na yan. No? So yung open flame din, tulad ng mga unattended cooking appliance, so siguraduhin rin na naka-off yung ating mga sources of fuel tulad ng LPG or electrical ba ang gamit natin and other electrical na appliance natin. So yun po ang ating talagang bilin sa ating taong sa publiko, no, para maiwasan yang ang paulit-ulit na nangyayaring sunog. At maasahan niyo po ang amin pong deployment din sa mga katuwang, no, ang local DRMO sa mga strategic location. Yung nakadeploy po ang ating mga fire assistance service teams or ang tawag natin dyan PAS, gayon din yung emergency medical services. Katuwang na ang ating mga DRMO sa mga strategic location upang alalayan ang mga naglalakbay, no, at nagbibisita sa mga simbahan o bisita iglesia. Naalala ko, Kat, yung sinabi ni Sir, yung mga electric candle. Usually kasi, yung mga electric candle, kahit wala ka sa bahay, nakapalag lang yun eh, nasa altar, gumagana. Pero kami ngayon, nagpalit kami. Ang ginawa namin, may mga de-battery na nabibili noon. So kapag aalis ka, yun yung ino-open mo, yung de-battery na yun. So i-unplug mo yung electric candle mo, tapos yung de-battery, yun yung iwan mo. Tuloy-tuloy na gano'n. Tsaka last year, sir, tanda ako actually, doon sa amin, may procession cut. So, nag-procession kami. Nung pabalik, hindi na kami makabalik kasi nagkasunog. Ha? Sa As in, procession? oo, yung mga linya ng kuryente. Although hindi sa mismong procession, yung ruta, may mga nagpumutok yung mga linya ng kuryente. Naku. So, hindi na kami makatawid. Siyempre, sunod, ang laki ng sunog. So, importante din po talaga na naiiwasan natin yan dahil bukod doon sa mga bahay, posible, paano kung bigla ang matapat na dumadaan yung procession, bigla nagkaroon ng spark or what. Diba? Good thing, doon sa amin, sa experience namin, bago pa kami mag-approach doon, nangyari na. Kaya na hold, na stop. Sir, doon sa mga pagkakataon po na gano'n, halimbawa, na nasa kasagsagan kayo ng prosesyon, syempre, sometimes yung mga images, ang tataas, tumatama doon sa mga kawad ng kuryente, may mga pantusok sila, pinantutulak sila na gano'n. Safe pa rin po ba ng mga gano'n? Or hindi dapat? Or paano yung mas ligtas na paraan, Fire Superintendent? Yes, sir. Safe naman yun, no? As long as yung ginagamit natin pangpataas ay not good conductor of electricity. Ayan. Tulad ng kahoy o di kaya plastic. Na wag gumamit ng metal or yung steel, no? Dahil dadaloy dyan ang kuryente. So, para makaraan rin yung ating posisyon ay normal yan. Kahit yung mga malalaking truck, no, ay ganun ang gawain sa mga iskinita o di kaya yung mga makikipot yung daan na kung saan medyo mas mababa nga ang linya ng ating kable ng kuryente. So safe naman yan as long as not good conductor of electricity yung ginagamit natin. Sir, sorry, bago si Kat ulit may nabanggit ko lang doon sa procession. May tanong lang ako din. Kapag nagpo-prosesyon kasi, siyempre, yung the entire na mga sumasama doon, may bit-bit po na kandila. Yung tulo ng kandila sa mga kalsada natin, delikado po ba yun? Madulas po ba yun? Lalo doon sa mga naka-single na motorsiklo? Yes, sir. Talagang
meron tayong mga natala gano'n na mga aksidente, no. Actually ang inyong BFP po ay nakatutok rin sa lahat ng mga accidents sa daan. Kaya dahilan din po yan na pwedeng mag-slide po. Kaya maging responsable po sa mga gumagamit ng ganyang kandila. Kaya yung iba po makikita natin na talagang may may pang-catch. Opo, may basing parang yung mga pansalo siya, kandila. no? Tama. Yes po, opo, para hindi na maging perwisyo sa iba, no. We respect po yung ginagawa nating devotion, pero at the same time maging concerned citizen naman Ayan. po. Oo. Sir, sa akin po, check ko lang ano ho yung mga ginagawa ng BFP para masiguro na sufficient yung mga anti-fire hazards nung mga commercial establishments. Kasi marami rin hong Pilipino yung magbabakasyon. Let's say sa Ayan, Boracay, sa Siargao, pa-party, iinom, magsisigarilyo kahit na ano. Correct. Mahal na araw. Ano ho yung mga ginawa ng BFP na paghahanda para masiguro na mayroon po, na prepared po, sapat po yung paghahanda nitong mga commercial establishments na ina-expect nating dadagsain ng ibang mga Pilipino ho? Yes po, sa commercial establishment po ay, yun nga, nabanggit ko kanina, may mga nakadeploy tayo ng ating mga fire assistance service teams at emergency medical services po sa mga matataong lugar na kung saan dinadayo talaga ng mga turista. No, katuwang namin dyan actually ang local government unit. Usually isang parang point yan sa mga strategic location. Andyan yung kapulisan, andyan yung inyong BFP at gayon din yung local na DRRMO sa mga nasabing strategic location para alalayan ang mga turista o di kaya yung mga pumupunta doon para sa nasabing paglalakbay ba yan or kung ano man ang mga purpose. Sir, ilan ho tong strategic locations na na-identify nyo and ilan hong personnel ng BFP yung dineploy natin ngayong this week? Actually, we are in full alert status, no, dahil sa ito ay Holy Week nga. Pero dahil sa austerity measures ay gumagawa rin tayo ng mga hakbang, no, na ma-minimize po ang yung expenses natin lalo na sa fuel. Kaya ang amin pong magiging strategic location ay yung mga katuwang ng mga bawat LGU, no, kung saan maglalagay ng mga strategic location yung ating mga LGU ay nandun din po ang inyong BFP. Maliban doon sa mga pangunahing kalsada ay magde-deploy rin tayo doon. Pero nabanggit ko nga medyo binawasan natin, no. Pero huwag kayong mag-alala, hindi po maantala ang ating responding unit kung kayo po ay nangangailangan ng tulong or saklolo. The So, same kami pa rin po ay, yung bilis, sir, na aasahan natin or even mas mabilis pa yung pag-responde ninyo. Yes, sir. Nasa ating mga respective fire station po ang ating mga responding unit. Kaya huwag mag-atubiling lumapit sa mga personnel doon sa mga checkpoint o di kaya sa tumawag sa numerong 911 agad para kami po ay makaresponde agad sa lahat ng mga nangangailangan ng tulong. Muli, no, hindi lang sunog, gayon din yung emergency medical services. Kung kailangan nyo ng ambulansya na tulong, no, gayon din any rescue services po. Sir, baka may paalala pa kayo, may gusto pa po kayong banggitin, baka hindi lang namin natanong ng partner ko para po mas magiligtas yung paggunita natin ng Semana Santa ngayong taon, sir. Yes, sir, no. Muli po ang inyong BFP, no, habang tayo ay nagninilang-nilang at nagbabalik loob, kami po ay nananatiling tapat sa inyong kaligtasan. Kaya muli po, kung kailangan niyo po ang aming tulong, huwag mag-atubiling tumawag po sa 911. 3 numero po lamang yan para kami po ay agaran makaresponde. So yun po, maging ligtas ang bawat isa, no, sa paggunita ng mahal na araw. Ayan. Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Yes, Sir Robert at Ma'am Kat, God bless us all. Maraming salamat po. God bless po si Fire Superintendent Anthony Arroyo, ang Chief po ng Public Information Service and spokesperson ng Bureau of Fire Protection o BFP. O ready sila, anytime pa rin, ha? Munting paalala mga kaserbi.